Chairman, paano na po ang preparation na ginagawa ng MMDA ngayon dito nga po sa 3-day rally na ikinakasa ng Iglesia ni Cristo? Apo, noong November 11 po ay tayo nakipagpulong po sa organizers rallies nga po na ito. At ganoon din po kasama po ang PNP, LGU at yung iba pa po mga ahensya concern. At sinabi nga po, 2 locations po yung simultaneous na magra-rally. Yun dito po sa People Power Monument. Although sabi po ng LGU na Quezon City, ang binigay lang po nilang permit ay para sa isang araw, which is November 16. Ang sa Manila naman po, sa Quirino Grandstand, ay November 16 to 18. Pero ang ingress po, meaning yung pag-set up ng rally ay sa White Plains po ay November 15. Ganon din po sa Quirino Grandstand naman po ay midnight ng November 16. So ang MMDA po ay magdi-deploy ng mga personnel. Abot po siguro kami ng mga 1,500 personnel to manage the traffic. May mga napagkasunduan naman po kami ruta kung saan sila magbababa, magpaparada ng kanilang mga sasakyan, ng mga dadalo. At napagkasunduan po din namin na hindi po dapat maharangan ang EDSA. I-contain lang po sa White Plains hanggang po sa Temple Drive dito sa White Plains yung mga sasakyan at mga tao. At nangako naman po yung mga organizers na hindi po nila haharangan ang EDSA. Oo. So, malinaw na po ngayon, yung sa Iglesia ni Cristo, it will be sa Quirino Grandstand lang for 3 days, pero yung isang grupo na dito po magrarally sa White Plains, iba po ito? Hindi ko po masabing iba, pero parang may overlapping eh. So, pero magkakasama naman po namin silang minute. Oo, babantayan. So, at babantayan po natin yung traffic at yung peace and order. Yun, kasama po ang PNP. Yung dito po sa EDSA, since Monday po yan, meron ba tayong estimated crowd kung ilan po yung darating dun sa White Plains area? Ang sabi po ng organizers ay nasa 300,000 daw. Malaki and po then yun, sa Quirino ay 1 million daw po. Okay. Doon po sa Maynila, nagsuspindi na ng klase for 2 days, Monday and Tuesday, si Mayor Isko. Dito po ba sa mga areas na ito, kung 300,000 yung inaasahan natin, paano po yun? Makikipag-ugnayan po kami sa pamahalaan ng Quezon City kay Mayor Joy regarding possible suspension po. Sa ngayon po nag-uusap po yung ating MMDRRMC at kasama po yan sa pinag-uusapan sa ngayon. Yung possible suspension po ng at least ng mga klase po sa Lunes. So sir, kasi po we are quite confident naman na itong ating mga organizers will police themselves, no? Ika nga po, para din po sa kaayusan at kapayapaan. Doon lang po nga ang concern na marami ay yung pag-overflow ng tao at yung traffic management. So muli, just to be clear about this, sa EDSA, hindi po lalagpas ng EDSA yung mga magtitipon-tipon dyan sa People Power Monument. Yan po ang inyo pong napagkasunduan na. Klaro po iyon? Apo, magklaro po yun. At in fact, ang kanila pong pasok ay dito sa may likod, sa Temple Drive. Hindi po daw manggagaling sa... normally po kasi yung sa EDSA, siya na yung gagaling sa nakaraan. Although ibang grupo po ito, may mga nagmarcha. Ito naman daw po walang magmamarcha. Okay. So, yun po yung aming napagkasunduan. In fact, ang napagkasunduan po namin ay ang ingress po doon sa rally sa People Power Monument ay sa White Plains po talaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!